Matatalakay din natin ngayon, mga igsoon, yung pong ginawang pagdinig kahapon in aid of legislation pa rin ito ng Quintacom. Kung man ito sa presyo po ng bigas, kung saan nakafocus yung committee ng Quintacom. Yan po'y ang Quinta panel. Nandun po si Congressman Erwin Tulfo, nandun po si Congressman Joey Salceda, nandun din si Congresswoman Janet Garin, Agriculture Department, mga mababatas, comprises ito ng Committees on Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services, and Special Committee on Food Security. At chairman po niyan si Congressman Salceda. Ang kanila pong iniimbestigahan, yung posibleng collusion sa buwatan among rice importers and traders, kung saan po ay minamanipulate ang presyo po ng bigas. Dahil meron pong senyales kung saan po ay nakita doon, may mga senyales sa mga top importers ng mga espekulasyon sa rice import market. Katulad po ng paglobo po ng commercial na mga inventaryo. Yung pong pagkakantalo, delay sa withdrawal ng mga importer at import surpassing United States Department of Agriculture na mga projections. Mas mataas pa sila doon. So ito pong mga top 10 rice importers na may control po na at least 36% ng total inbound shipment importation. Ito po ay Bly Agri Venture Trading, Atara Marketing Inc., Horizon Free Enterprise Inc., Macman Rice and Corn Trading, King Bee Company, Soda Trade Corporation, Lucky Buy and Sell, Vitram Marketing Inc., Nans2 Agri Traders, and RBS Universal Grains Traders Corporation. May record din na naipakita mula po sa Securities and Exchange Commission na meron pong tinatawag na interlocking directorship ng RBS Universal Traders o Grain Trader Corp and Soda Trade Corporation na maaari pong may posibilidad ng coordinated business strategies and competitive practices. Paglabag po yan sa Corporation Code. Yung Bly Agri Venture Trading, Macman Rice and Corn Trading, King Bee Company, Nans2 Agri Traders, and Lucky Buy and Sell, hindi po rehistado sa SEC. At maaring ino-operate lang yan ng iisa lang. Isang tao lang na nakarehistro sa Department of Trade and Industry. Meron talagang hocus-pocus, kaya nakita nyo ba? May batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos Jr., ibaba ang taripa na supposedly para bumaba ang presyo ng bigas, mahal pa rin. Mahal pa rin ang bigas. Yun. Yung landed price ng imported na bigas, bumaba ng 11 pesos kada kilo year on year. Domestic prices, tumaas naman ng 51 to 55.30 centavos. Talaga itong mga to. Alam ninyo, dapat ang DA dito, kinausap natin kahapon si ASEC de Mesa. Pati na po si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Bossing, mga bossing. Ang pinakamaganda dito mag-case build up na kayo. Kasuhan na itong mga taong ito, itong mga kumpanyang ito,